However, meron akong mga nakitang red flag dito sa phone ito. So, hindi ko alam kung bakit ganon. Napaka-common na po niyan sa ngayon. So, bakit hindi pa nila ginawang Okay, so pag-usapan natin guys yung bagong release na budget-friendly Android phone ng Tecno. Ito yung kanilang Spark Go 3. Ang current price ngayon sa Lazada ay 5,076 pesos as of making this video, at yan yung 4128GB nila na configuration. Pero yung actual price nung binili namin to ay 5,399 pesos plus merong 40 pesos 50 cents na shipping fee. So, ang total ng binayaran namin ay 5,439.50. Na-order namin to nung Feb 2 at dumating to kahapon, February 3. Nasa 24 hours lang yung hinintay ko para dumating to at ako pa mismo yung nag-unbox at ito yung mismong parcel na dumating. Makikita ninyo na talagang covered nung seal ng Lazada. Sobrang good condition yung package. Wala akong napunan na parang may yupe or may punit. Sobrang smooth lang yung bawat side ng mismong parcel. Tapos nung in-unbox ko na or tinanggal ko yung mga dikit para mabuksan yung box, makikita ninyo na yung mismong phone ay nakabalot pa ng makapal na bubble wrap. So, good job sa Lazada, good job sa Tecno sa pag-make sure na magiging maayos sa mismong phone kapag na-deliver na. So, yun isa sa mga advantage ng pagbili sa online. Pero syempre, siguraduhin lang natin na flagship store at naka-Lazmall yung bibili natin. Yung talagang official na flagship store ng brand yung bibili natin sa Lazada or sa Shopee para ma-make sure natin na talagang safe na darating sa atin yung device. At makikita ninyo na may nakalagay doon sa order details sa Lazada na 1 month return or refund. Basta ma-videohan mo lang yung mismong unboxing mo sa parcel, meron kang peace of mind na kung sakaling may damage or what, pwede mong i-report agad-agad at maibabalik sa'yo yung pinambayad mo dito sa phone. Pero ang tip ko sa inyo guys, kapag mag-order kayo, lalo na ng mga devices sa Lazada o kaya sa Shopee, ang ipambayad ninyo, GCash, para mas madali yung pagbalik sa inyo ng pera kung sakali mang gusto ninyo ng refund. Okay, so overall, mas okay yung experience palagi sa akin ng mga online kaysa sa physical store. Ngayon, pag-usapan natin itong mismong Spark Go 3. So makikita ninyo na nung in-unbox ko, wala namang masyadong special sa box maliban sa mga nakalagay dito sa mismong box na 15 watts fast charging, Freelink 2.0 infrared remote control at 4 years TDB lasting fluency. Tapos yung colorway or yung itsura ng box ay may orange accent. Pagbukas natin, makikita agad natin yung phone, meron tayong mga documentation, andito yung case at in fairness dito sa free case, maganda siya guys, parang sa Xiaomi na yung itsura. At andito yung ating 15 watts na charging brick. At lastly, yung ating USB-C to USB-A cable. Okay, so ina lahat yung laman ng box. So pag-usapan natin itong mismong Tecno Spark Go 3. So unahin natin yung design. So kagaya sinabi ko kanina, nagustuhan ko yung mismong itsura nitong case niya. At for sure, hindi natin kailangan bumili ng third-party na case para sa phone ito dahil nga dito sa magandang free case na kasama sa box. Okay, so tanggalin ko muna. Pag-usapan natin yung mismong phone. Okay, so maganda itsura niya guys. Mas maganda siya kaysa dun sa previews na Spark Go 2. Tapos, napansin ko lang na nung tinanggal ko yung sticker ng IMEI, may naiwan lang naman siya. Ayan, kanino ka pa pinupunasan pero hindi ko talaga matanggal. Tapos mapapansin niyo na medyo dual tone siya kasi medyo mas matte yung nandito sa may bandang camera. Tapos makikita niyo sa gilid yung ating SIM tray. Tapos yung SIM tray niya may dedicated na micro SD card slot plus dual nano SIM yung pwede nating ilagay. At syempre, huwag kayo umasa na meron tong eSIM support. Dito naman sa may ilalim, makikita ninyo na meron tayong headphone jack na hindi nakagitna, main microphone, USB-C port. Tapos dito sa may taas, ay meron tayong IR blaster. Plus, ito na rin yung mismong main speaker or speaker grill. Tapos, yung ating volume up and down button, syempre, pati yung ating conventional na fingerprint scanner. Okay, konting feedback lang dun sa kanyang speaker, guys, na isa lang dito sa may taas. Una sa lahat, medyo nawirdohan ako na nasa taas yung single firing speaker natin kasi usually nandito yan sa baba. So, anong masasabi ninyo na inilagay ng Tecno yung speaker dito sa may taas? Pero, tungkol doon sa quality ng mismong speaker, okay siya. In fairness naman, di ako nabitan sa maximum volume ng kanyang speaker. Maganda po yung tunog. Yun nga lang,
nasa taas. So kapag naka-landscape, nabawa, ganyan, diba? So gagamitin natin yung phone, ganyan, tapos bigla natin ila-landscape, matatakpan agad yung speaker dito sa taas. Maliban na lang kung pag ganyan tayo mag la-landscape, which is very unlikely para sa karamihan sa mga tao na gumagamit ng phone, hindi pa ganun, pa ganun. Pero inilagay nila yung speaker pa ganun. Tapos meron na rin tayong pre-installed na screen protector, pero guys, parang 2023 pa rin kasi ang kapal ng ating chin. Plus, meron pa tayong notch. So, hindi ko alam kung bakit ganon. Medyo downgrade to compared dun sa Spark Go 2. Kasi Spark Go 2, walang notch. Ano na yun? Punch hole selfie camera. Tapos, yung Wi-Fi naman ito ay compatible sa 2.4 GHz. Compatible din sa 5 GHz. Tapos, nung sineset up ko siya, naka-receive ako agad ng software update or security patch, January 1, 2026. At meron pa akong na-receive na pangalawa, February 1, 2026. So pagdating sa security patch, updated po yung phone na to. Pero according sa na-research ko, 0 to 1 major Android upgrade lang po yung matatanggap ng phone na to at 1 to 2 years na security patches. And para sa ganitong presyo ng phone, medyo hindi naman ako nagulat kasi syempre sobrang mura na, di ba? Very surprising na sa akin na nakatanggap ako agad-agad ng dalawang magkasunod na security patch. So good job pa rin sa Tecno. Pero baka magtanong kayo, eto na naman tayo sa fluency, may nakalagay po dito na 4 years lasting fluency. Hindi po yan tumutukoy sa software support. Tumutukoy lang po yan sa promise ng brand na kung ano yung performance ng phone na to pagka-unbox mo sa kanya nung binili mo, ganun yung magiging performance niya up to 4 years. Yan po yung promise nila. Pero pagdating sa software support, hindi po ganyan katagal. And according to Tecno, itong Spark Go 3 ay merong 4.5G na signal. Konting information lang tungkol sa signal na yan. According din sa research ko, same lang yan sa 4G plus na signal. Okay, marketing term lang yan ng Huawei. Pero same lang po sila. Pero mas mabilis pa rin ang 4.5G at 4G plus na signal compared sa 4G lang. So, ito yung ilan sa mga test na ginawa ko para makita ninyo kung okay po yung data connection ng phone na to pagdating sa 4.5G. Ito yung sa Ookla speed test. So, decent naman kasi nakakuha tayo ng 59 Mbps na download speed. 7.80 naman na upload speed. Pagdating naman sa Google Speed Test, 59.1 Mbps yung download, 10.2 Mbps naman yung upload. Pero ang pinagtataka ko talaga dito sa fast.com, 2 beses ko inulit yung test na to pero makikita ninyo na 100 kbps or 1 Mbps siguro yung kanyang download speed. Pero pagdating naman sa upload, 5.2 Mbps naman. So, I'm not sure kung bakit nangyari yon. Pero at least meron tayong idea na hindi po ganun ka pangit yung reception ng phone na to pagdating sa 4.5G connection kasi nakita niyo naman dun sa dalawang test na decent po yung nakuha nating score. Siguro meron lang naging issue dito sa fast.com nung nagtatest ako. And kagaya dati, GoMoSim pa rin po yung ginamit ko at nandito ako sa loob ng bahay. Ang isa pa sa hindi ko masyado nagustuhan dito sa Spark Go 3 ay yung kanyang fingerprint scanner. So conventional to, pero yan okay siya, diba? Kapag tinetest natin ngayon, habang nagsasalita ako. Pero may mga times na ang bagal niya. Ayan, yun. So nakita niyo naman, diba? Siguro depende rin talaga sa kung paano natin i-register yung ating finger. Pero yun, at least masabi ko lang sa inyo na meron akong encounter na mangilan-ngilang issue sa kanyang fingerprint scanner. Pero ayun, kagaya na nakita ninyo, for the most part, okay pa rin. Pagdating naman sa kanyang haptic feedback, hindi po ganun kaganda. Entry level po yung feels. Ngayon, pagdating naman sa kanyang display, meron tayo ditong 6.74-inch na IPS LCD 720p resolution, 120Hz yung max refresh rate, at meron tayong notch. Ngayon, pagdating sa kulay, guys, wala naman ako masyadong mareklamo. Okay naman, maliban siguro sa maximum brightness kasi hindi po siya ganun kaliwanag. So, kung gagamitin natin to outdoor, malamang sa malamang mabitin po tayo. Kasi kahit na i-max ko yung volume, dito na sa loob ng bahay, medyo nabibitin pa rin ako. Pagdating sa kulay, okay naman. Pero pagdating sa brightness, bitin. Na-interest ko yung kanyang refresh rate kasi nga 720p, 120Hz, medyo promising yon para sa ganitong presyo. Pero yun nga, tinest ko pa rin. And turns out guys, na yung default na
refresh rate natin dito sa phone na to ay maglalaro lang kapag naka-auto tayo na setting 90, 60, 60, 90, ganun lang. Ngayon, bakit nila sinabi na 120 Hz? Well, yun yung max, pero hindi yun yung palagi nating magagamit. Pakita ko sa inyo. So, dito sa display settings, punta muna tayo dito sa screen refresh rate. So, meron tayong auto switch, standard, tsaka high. Kung gusto niyo magamit yung up to 120 Hz na screen refresh rate, tap nyo lang yung high. Pero kung auto switch, yun nga, 90, 60, 60, 90 lang. Ngayon, kapag tinap natin to, dito lang tayo makakapamili ng mga apps na makakapag-utilize ng 120 Hz na refresh rate. So, makita ninyo ilan lang. Pero the rest ng apps na nandito sa phone ay 60 or 90 Hz lang ang kaya. Okay? So, itong settings, sinet ko siya to 120. So, kapag nasa settings ako, tsaka lang mag-120. So, ganun lang siya. So, para sa akin ang dating medyo pang marketing lang yung 120 Hz na refresh rate na dineclare nila dito. Yes, meron naman talaga. Pero hindi siya na-activate sa everyday applications natin. Pero yung 120 Hz kasi, napaka-common na po niyan sa ngayon. So, bakit hindi pa nila ginawang 60, 120, 60, 120? Ginawa pa nilang 60, 90. So, ayun lang. At least alam niyo lang. Pero ang good news naman dito sa Netflix application, yung ating Widevine Security Level 1, so makakapag-play tayo ng Full HD na playback resolution. Ngayon, pag-usapan natin yung mismong performance nitong Spark Go 3. So, dahil nasa less than 6,000 pesos lang itong phone na to, so dapat nating iset sa tama yung ating expectation. However, meron akong mga nakitang red flag dito sa phone nito pagdating sa performance. Okay, una sa lahat, i-breakdown muna natin. So, itong Spark Go 3 ay naka iOS 15 out of the box, Android 50 na yan, Unisoc T7250 yung kanyang chipset, LPDDR4X yung RAM, at eMMC 5.1 yung kanyang storage type. So, in short, hindi po mabilis itong phone ito. Mabagal po siya. Kapag nag-open ako ng apps, hindi ganun kabilis. Kapag nag-run ako ng benchmarks, napakatagal po talaga. So, kailangan nyo lang iset talaga sa tama expectation ninyo. So, ano yung mga red flag na nakita ko sa phone na to? Nandun na tayo na kapag entry-level phone, kailangan tama expectation natin, hindi ganun kabilis. Pero para sa taong 2026, para sa akin, sobrang outdated na ang eMMC kahit po sa isang entry-level phone na less than 6,000 pesos. Meron na tayong mga UFS na entry-level phone, yung storage type, UFS na. Pero bakit nag-stick pa rin sila sa eMMC? Kahit po expandable yung storage ito, hindi pa rin acceptable para sa akin ngayong taon yung ganitong storage type. Napakabagal na po niyan ngayon. Ang isang proof dyan ay yung Antutu score, 369,972. Well, not bad pa rin naman. Pero hindi siya talaga ganun kabilis. Tapos ang battery capacity nito ay 5,000 mAh, 15 watts yung charging speed. At makikita ninyo na maganda yung battery consumption niya kasi nabawasan lang tayo ng 3% sa kanyang battery after ng wildlife stress test natin. Tapos yung temperature naman, nadagdagan lang ng 2 degrees. So abangan nyo dun sa Facebook page ng Sulitech Reviews, ipapost ko yung mismong SOT na makukuha natin sa PCMark dito sa Go 3. Pero nakakatuwa, yung camera ng phone na to, hindi naman nila in-exage kasi isa lang talaga, tapos 13 megapixels, tapos yung selfie camera naman, 8 megapixels. Ganun kasimple. And okay lang yan para sa isang entry-level phone. And in fairness, kahit yung kanyang selfie video recording guys, ay kayang mag-record ng 2K 30 FPS. And again, para sa isang entry-level phone, good job sa Tecno, impressive yan. Pero tingnan nyo ba, ilang mga sample photos gamit naman yung rear camera. Okay, so yun ang ating quick review dito sa bagong Tecno Spark Go 3. Ulitin ko yung presyo, 5,076 as of making this video para sa 4,128GB. Pero nabili namin to for 5,399 pesos. Okay, maraming goods dito sa phone na to. Pero ito lang yung ilan sa mga information na kailangan ninyong malaman bago nyo ito bilhin. Una sa lahat, meron po tayong ZTE A75 5G na nakalock nga sa smart, pero 5G na po yon. Tapos UFS 3.1 po yung storage nun. Mabilis, in short. At ang presyo, 4,990 pesos lang. Compared mo naman dito
na eMMC lang, tapos 4.5G yung signal. So, no-brainer para sa akin. Kung humahanap ka ng entry-level phone, mas sulit po yon. At hindi lang yung ZTE 75 5G yung mas sulit dito, madami pa po sa ibang brand. Okay, sample ko lang yon. Tapos, sa maniwala kahit sa hindi, mas maganda pa po ang Go 2, Spark Go 2 compare dito. Primarily dahil dun sa notch. Kasi yung Go 2, naka punctual selfie camera. The rest, kapag tinignan mo yung specs ng Go 2, same na same dito sa Go 3. Bakit ganun, Tecno? Bakit ganun nangyari? Parang ano ba to? Mga unit na natira tapos naging Spark Go 3 na. So, hindi natin alam. Pero yun yung kailangan ninyong malaman. Ano? Hindi siya upgrade. Hindi naman 100%. Pero 99% identical sa Spark Go 2 ang Spark Go 3. So yung kailangan nyo pong isipin muna bago nyo to bilhin. Sa ngayon, hindi ko to marirecommend. Hindi ko masasabing sulit na tong phone na to. Okay, so anong masasabi nyo dito sa Tecno Spark Go 3? Comment kayo dyan. So, sana nakatulong tong video na to para sa samot-saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.